Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No? So ngayon pag-usapan natin yung progress ng ating character. Tapos syempre yung pag-uusapan na rin natin dito yung mga possible na future updates. Isingit na natin isa-isa. So ano ba yung mga expected ko na magiging patch note na nag-base tayo sa core version at saka yung kanilang roadmap. Okay? So ngayon, currently nasa 288 na tayo na power score or growth rate. Tapos meron na tayong 542, yung show stats na 507 na depth. Di pa full buff yan guys. Okay, kung full buff, sige full buff na natin para makita natin talaga natin yung total kasama na yung buff. Yan. So meron tayong ayan 515, 546 tsaka 338 na basic damage. Pero pag nag-proc yung ating pet, syempre tataas siya ng plus 25, no? So dito tayo nagpapa-level sa level 81. Kasi dito solid din yung loot na makukuha mo. Okay. So ito yung atin overall. So meron na tayong PBE depth yan. So yan yung source. May 131, syempre mas mataas yung codex. Yan, kita nyo naman sa collection 51. And syempre sa alchemy 45. PBACC, napakahalaga niyan. Sa collection 51. Tapos syempre yung alchemy is 36. Okay. So ayan, yung PBE ACC at syempre yung PBE depth. Tapos yung regarding naman sa damage reduction niya, meron tayong 381 at meron tayong 199. So kapag ganyan yung stats mo, pwede ka na umabot dito sa TOT 62 kahit F2P. Okay, so ang target natin sa next season is makaabot man lang hanggang 64 para magkaroon ng 4 na epic. So marami nag-aas kung sa 55 tatlong epic, sa 47 dalawa, yung isang epic sa level 34 lang. Dapat sa first week pa lang yun matapos yun na yung TOT 34. Ganun din sa mga, di ba, 64. Dapat per ano pa lang, unang week, matapos mo na yan. Okay? So, ano ba yung nadagdag sa akin? Siyempre, nagkaroon tayo ng legendary. Ayan. So, ano tayo? 75% para sa Mythic. Sureball yan sa akin eh. Mythic attempt. No? Lalo na kayo magkakaroon ng Clemens Q po sa July 25. Based lang doon sa computation na simulan nagdaro tayo ng Nightcross. July 25 is Biyernes. Possible yan na July 22 or mas maaga sa 22 or mas late sa 22 kasi meron ditong Grand Journey na magtatapos sa August 5. So yan, mga bossing. Okay? So weapon style, syempre nagpalit tayo kasi ang tagal na nung ang tagal nung una kong weapon style, isang taon din. Hindi naman totally isang taon. So mga 400 days lang. Tapos ito, yan. Meron tayong bago. So, meron siyang melee ACC. So, hindi naman siya nalalayo pagdating sa ACC. Dito sa Legendary guys. Ayun, 28, di ba? So, pwede ito pansamantagal. Kasi sobrang hirap ng weapon style. Okay? So, dako na tayo sa pangalawang expected ko na, na events na lang mga boss. Ayun yung overall stats natin mga bossing ha. So, napakita ko naman yung mga item ko nung previous. So, in-update na natin yung nadagdag sa atin. Tapos sa weapon style, wala namang binago. Puro CD build pa rin. Sa infuse, may mga nakuha ko dito na goods naman. Pero hindi ganun kalakihan katulad doon sa alt. So may mga infuse pa ako na palpak. Kaya kailangan natin magkaroon ulit ng infuse event. Kasi sobrang solid nun. Okay. So ayun, dako na tayo dito sa second na expected na maging patch note. Which is sigurado 100% ako guys. Itong guild dungeon. Yung additional guild dungeon na level 10 ang makakapasok. So, nasa roadmap nila yan. Ayan, nasa roadmap nila. Dapat second quarter eh. Kaso, sa July nila sinakto, no, July 1. Mapapansin nyo yan kasi nga, meron ng mga patch dito na against sa boss dungeon. Ayan. Kita nyo man, boss damage against boss type, 30. At 25 and 30. At syempre, yung isa pa, yung PBE. Kaso naubos. Pinang-TOT ko kasi. Okay? So, ano possible na tumaas? Depende yan kung anong server, guys. Kasi sa server nyo, limbawa, pagtingin mo dun sa clan ranking is level 9 lang, matik, bibili sila ng guild order sa Monday. Kasi sino ba namang clan
ang ayaw ng bagong GD, which is level 10. Sa server namin, kita nyo naman, level 9 pa lang. Yung percentage siguro na nasa 80%. Gaya sabi ko nga sa inyo, expected mo na lamang sila ng 8 buwan sa amin. So sa tingin ko, nasa 75% yun. Kasi itong 23% halos 4 na buwan na tayo, 2 buwan, 3, ganun. Ganun katagal magpa-level na clan. Unless may mga alt dyan na magdo-donate. Kaso 24 24/7 cooldown, no? 24/7. 24 hours yung cooldown nun. Okay. So, ayan, bagong GD. Yung pangalawang expected ko, syempre, yung infusion. 6, 7, and 8. Para sa third. 6, 7, and 8. Medyo hindi good yung stats nun, actually. So, pwede mong hindi na muna i-priority. Tapos, pangatlo na, no? Na madadagdag na expected ko, yung Forte Collection Artifacts. Yan. Siyempre, pagdating sa Forte Collection Artifacts, tataas dyan kasi yung compass, incense burner, at depende kung merong depth or wala. So, yan muna siguro yung tatlo na regarding sa future updates na pwedeng update sa Tuesday. Sana nandiyan na rin yung Nicro Gear, yung plus 7 to plus 8, or kung baguhin man nila, wala tayong magagawa. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli. Paalam.